Sobrang mura talaga. Anyway, bago po tayo mag-start mga kaibigan, may I just ask everyone to please settle down. Yung mga hindi pa po nakaupo, kung gusto yung maupo para ma-enjoy natin yung show. And mayroon lang po akong tatlong importanteng house rules. Indra, tatlong importanteng house rules, okay lang ba? Okay, house rule number 1. Once we start the comedy, please give us your full attention. Harap lang po dito, makinig lang po tayo, mag-enjoy tayo. Yes? House rule number 2, very important. Kapag na-gets nyo yung joke, huwag nyo na po ikwento sa katabi nyo. Okay? And house rule number 3, in the Philippines, pag natatawa tayo, anong gagawin natin? Kuntindi ng energy, parang hindi kumain. In the Philippines, pag natatawa tayo, anong gagawin natin? Iiyak! Alright, gusto ko yung palakpakan naman as I introduce our first of 5 comedians tonight. Please welcome on stage, Israel Buena Obra. Ako rin po yun. Nagtitipid kami. Kamusta? Hello guys, ako po si Israel Buena Obra. Ako po yung komedyanteng taga Baguio. Thank you. May mga taga Baguio ba dito? Palakpakan? Oh wow, that's nice. May mga nagpunta na ng Baguio, may mga nakapunta, palakpakan. Nice, ang dami na rin. Doon ako nagtataka, kwento ko lang ha, 2025 na, may mga tao pa rin dito sa Manila, mga friends ko, hindi pa rin nakakapunta ng Baguio. Would you believe? Pre-pandemic, may nagtanong sa akin, pare, paano mag-Baguio? Sabi ko, dali lang, mag-Victory ka lang, meron sa Pasay, meron sa Cubao. Ganun kabilis. 2025 na, hindi pa rin siya nakakapunta ng Baguio, guys. Naging devout Christian lang siya. Okay. Got it! Guys, ibang Victory yung napuntahan niya, yung church. Hindi pa okay. Okay. Alright! Nag-guess ko, hindi mo nag-guess? Testing joke yun, testing joke. Guys, ganun po yung mga jokes namin na hindi kailangan explain yung punchline, kailangan nyo pong habulin para mag-enjoy tayo. Kaya katawa ka ng tawa. Yung iba, buffering pa, buffering. Buffering. Anyway, magkaisa tayo, Baguio po ang pinakamalamig na city sa buong Pilipinas, tama? Kaya ako nagtataka sa inyo mga umaakyat na turista sa Baguio, bakit ganun ang suot nyo? Alam niyo nang malamig, ba't ganun ang suot nyo? Ba't kayo naka-short shorts? Lahat ng makita ko doon, naka-short shorts sila maglalakad, sabi, ay, ang lamig sa Baguio, malamang malamig, nakikita ko yung singit mo eh. Diba? Pag may mga ganong tao, sinisita ko sila pagalit sa akin. Ano problema mo sa short shorts namin? Sabi ko, wala naman po, kung yan talagang gusto mong isuot. Pero sir, lalaki kayo eh. Anyway, Baguio rin po, ipagmamalaki ko lang, we have the most honest taxi drivers in the country. Totoo. Kahit anong maiwan nyo sa loob ng taxi, ibabalik mo ng taxi driver. Paano ko alam? May friend mo akong taxi driver, tinanong ko sa kanya, pare, anong pinaka-weird na bagay na naiwan sa taxi mo, binalik mo pa rin. Sabi niya sa akin, pare, may nakaiwan ng 2 saklay. Medyo mabagal yung dating ng joke sa likod eh. Guys, saklay! Maintindihan ko kung wallet mo o cellphone mo yung maiwan mo, baka bukas mo pa malaman. Pero saklay, 2! Hindi mo makakalala tayo pagkapara mo, babagsak ka sa lupa. May naiwan ba ako sa taxi? Wala naman siguro. Mas magtataka ka na lang, hindi mo maabot yung doorbell, di ba? Anyway, tuwing na pag-uusapan po ang Baguio, naalala ko po ang nanay ko. May mga mothers po ba dito? Palakpakan ng mga mothers. Yan. Ang mga nanay natin, mahal na mahal natin, ano? Tama. Pero aminin natin, ang mga nanay natin may mga pinapaniwalaan na kasabihan, mga pamahiin, hanggang ngayon hindi natin mag-gets. Tama? Ito, example lang ng kasabihan na gusto ng nanay ko. Sabi niya, pag matagal na raw kayo ng asawa mo o ng jowa mo, nagiging magkamukha na raw kayo. Pag matagal na raw kayo ng asawa mo o jowa mo, nagiging magkamukha na raw kayo. Guys, hindi ko alam kung totoo yun, pero kung sinabi sa akin ng nanay ko, natakot ako. Guys, hindi ito yung mukha na gusto ko makasama habang buhay.
Kaya lang nung time na yun, yung jowa ko tumataba na rin siya. Sabi ko, wow, totoo yata yung sinasabi ni mama.